Alright, hello everyone, 'di ba? So good morning, good afternoon, and good evening sa lahat na nandito right now sa Zoom webinar natin ngayon, The Voice of Success. So, 'di ba? Sobrang happy ako dahil I know for sure ito yung inaabangan natin every Monday na talagang ma-inspire tayo sa mga nangyayari, nagkakaroon ng result dito sa community natin. Okay, so syempre, 'di ba? Alam ko na ready na kayo na marinig talaga kung ano yung naging story nito at kung paano talaga nagkaroon ng success sa life itong mag-share sa atin ngayon. And before that, tayo mag-start, syempre, meron tayong Zoom rules muna. Okay. So, yung Zoom rules muna natin is, syempre, mas maganda guys na naka-open cam tayo, 'di ba? Para meron tayo na interaction sa ating speaker, and also mas maganda na nakikita din natin yung ating yung speaker natin, nakikita din kayo as an audience, 'di ba? Mas maganda na naka-open cam to show our respect sa ating sharer. And syempre, mas maganda din na naka-wear your headset or nasa wala kang distraction. Kasi for sure, pag wala ka sa distraction, mas maganda talaga na mapapakinggan mo talaga yung story ng ating speaker and share ngayon is all about na mas makakapag-focus ka. And syempre, 'di ba, mas maganda na naka-unmute po natin, okay? Pag hindi naman kailangan. And mas maganda na hawak niyo po yung mga millionaire's notebook nyo and also your ballpen para ma-share kung ano yung tumatak sa'yo, maisulat mo yung learnings mo. And also, wear your smiling face. Okay? Wear your smile. Bakit? Para syempre mo sobrang gaan at sobrang ganda ng nangyayari sa atin right now dito sa ating Zoom webinar. And also, don't, di ba? Wag po nating kalimutan na i-share to na link and i-send sa mga qualifier natin and also sa lahat ng mga business partner natin, sa lahat ng digital associate para talagang mas mapakinggan nila yung success story ng ating mag-share ngayon. Kasi for sure, pag napakinggan nila, sobrang, 'di ba? Sobrang may inspire sila and sobrang motivate kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila. So, before tayo mag-start, syempre, so magpapakilala muna ako. Okay, so I'm Coach Brian J. Agripa, senior high school graduate, and isa din sa natulungan na kumita and madaming na experience at upgrade sa life because of Digital Biz Academy. So right now, welcome to our event, Voice of Success, na kung saan talagang may inspire ka sa bawat journey na mapapakinggan mo at mga result na nangyari sa community natin. So, syempre, di ba, patype naman ako dyan ng, so syempre patype naman ako ng blessing sa lahat ng mga ating participant, okay? Di ba? Congratulations na, kinocongratulate na kita dahil for sure naman, yung pag-attend mo right now is hindi sayang yung oras mo kasi for sure, talagang madami kang maiintindihan and also mas may inspire ka lalo dahil one thing for sure, same lang naman ang ginagawa natin, same yung papupuntahan lang naman natin. Kaya dapat every time na merong kang mapapakinggan na stories, dapat talagang ma-motivate ka and gagawin mo din talaga yung best mo. So, syempre, di ba? Ayan, so ipapakilala ko na ang ating sharer right now, di ba? Ang ating main guest natin ngayon sa community natin. Ito guys, isa tong dating empleyado as a manager, 'di ba, sa Nestle Trade. Okay, isipin nyo guys, ito manager na pero right now nandito sa community natin at ginagawa ng full-time ang ating business. And also, ang sobrang ganda pa dyan is natulungan din siya ng community natin na maging part ng Millionaires Club member and Global Ambassador Prime and Top 300. Let's all welcome our mentor, Christine Serafica. Raise your flag for the ones who think they can get somewhere. Raise your flag for the ones who think no one believes in them. Raise your flag. Hello! Naririnig po ba ako? Yes, ayan, mentor.
naririnig ka po namin. So right now, welcome po sa event natin. So this is like parang kwentuhan lang yung ginagawa natin right now. Okay? So bigyan lang kita mentor ng heads up. May mga itatanong lang ako. It's like a podcast na we can share na parang nagkikwento tayo sa lahat ng mga digital associate natin. So, syempre, before tayo syempre mag-start, di ba? Mas maganda mentor, pakilala ka muna ng konti sa kanila para magkaroon tayo ng makilala ka din nila muna. Okay? Alright. So, bago po ako mag-start, no, good morning, good evening sa lahat kung saan man kayo lupalop ng mundo, no, sa I know, no, right now, tawag nito, busy, no, lalo kung if may mga OFW tayo dito na nasa Middle East. I know kasi Ramadan season, no, so, and of course, no, well, ang background ko, and, tawag nito, no? So, kung ano, bago ako magpakilala, no? So, kung meron dito kayong may mga kakilalang empleyado or guest or gustong matulungan natin, no? Na mas mapaintindi ang business natin. So, mas maganda po ma-share nyo sa kanila na pumasok sila sa Zoom natin na tonight. Alright? So, ang background ko po is I'm provinciana pala, no? Ilongga po ako. So, mamaya maririnig nyo, hindi talaga tayo sobrang galing mag-Tagalog. Even our accent. No? So, I'm from province of Iloilo, no? So, City of Iloilo actually. Then, but right now, I'm already based dito sa Manila. No? Pero paikot-ikot right now, nasa Southern Luzon ako. So, yung kagandahan, no? So, yung background ko po is, I'm a UP graduate. And dati po akong manager ng Nestle Philippines. So, sa trade po ako sa sales, no? So, for almost 6 years ang trabaho ko naman sa sales. Then eventually, actually naging traditional business owner din ako. So, yung kung somehow, yung pagiging negosyante nasa akin na. But then, very grateful kasi later, no, ikikwento ko pa further, no, kung bakit mas napusuan ko at nagustuhan ko tong digital business compare sa traditional business. So, yun naman po, Coach Ayun. Brian, aking Sobrang background. ganda pala mentor kasi isa ka rin pala sa traditional business owner, same as like Oh, sa amin talaga na kumuli madami din kami ginagawa na traditional business, but syempre mahina pa rin talaga yung kinikita, yeah, yung yeah. sakto-sakto lang. So ngayon mentor, ayun, since nakilala ka na namin as an employee, di ba, nagtatrabaho yung traditional business owner din. Ayun, ano mentor yung kamusta naman dun sa work mo before? Kamusta naman yung nangyayari? Bakit talagang naganap ka pa rin? Yes, no. Ideally, no, before ko titingnan natin, no, halos tayo siguro lahat, yung naka-mindset sa atin, no, especially siguro sa part ng millennials, no. So, I don't know with Gen Z ngayon, no, parang iba na rin ang pattern. But noon, no, usually ang sabi talaga ng parents, mag-aral na mabuti para magkaroon ng magandang future. So, on my case naman, since um, yun na, no, so sabi ng tatay ko talaga na kailangan sa magandang school. So ako naman, nagsipag tayo na para maging part ng scholar ng bayan. No, so para makapagtapos, di ba? So bonus na yung nag-aral ako sa UP. Then at the same time, so akala ko na syempre dapat magandang company. So pumasok naman ako sa Nestle. Well, actually the company itself, okay naman siya, but yung trabaho nga, since especially yung sa sales ako, it's 6 times a week. So hanggang Saturday, yung pahinga na is Sunday lang. So, syempre, nung una, first 2 years, enjoy. Pero, pag medyo tumatanda na ka ng konti, syempre yung responsibility. Tapos yung kasi, mabilis ako na-promote. 6 months lang, naging manager na ako. So, parang, yun pala, pag tumataas yun ang sahod. Pero, syempre, yung responsibilities, di ba? So, tapos yung, dumating yung point na, parang, nakakapagod din yung 6 days a week na trabaho. Tapos, syempre, yung uwi mo yan, hindi sa like, uwi ka ng 10 o'clock, minsan 12 na, tapos may for works ka pa, tapos papasok ulit ng 7, no? So, syempre, hindi yan 7, 5, no, prepare ka na. So, parang, yun, umabot ako dun sa point na gano'n, na sabi ko, baka merong opportunity, no? But actually, yung ano ko talaga is, sabi ko, ang parang sa akin, namulat na ako na ang pagninegosyo talaga ang pwede kang kumita ng malaki. So, that's the reason why na yung nabigyan ako ng chance, doon ako na
medyo na nakapasok tayo sa digital business na side, no? So, and of course, siyempre pag the more na, kumbaga, very idealistic kasi ako noon, yung parang nakaset na ako dapat after 5 years, ganito na yung ano ko, naabot, no? Pero in reality, di ba? So, siyempre, maraming nangyayari. But, based doon, yun yung reason parang mas naging driven ako na maghanap ng ibang path, no? Compare sa magiging empleyado lang. So, yun talaga, di ba, mentor? Talagang kailangan talaga na pagpapasok ka sa isang opportunity, yung sure ka talaga na pang long term. Di ba? Talagang yung ganun talaga. So, ngayon, Mm. mentor, pwede ka naman po mag-share para makita nila yung ano mo. Pwede ka po mag-share ng slide mo. Okay, You sige. have slide, pwede Sige. and para makita nila. And siguro ito, mentor, yung next, ano yung pinaka challenge mo sa pagiging empleyado nung that time na nasa stage ka na as a manager na talaga? Paano na lang ako ng isa kong account, ito Steelpad, doon ako mag-share. Pwede ba? Ay, pa-co-host. Pwede ba ako yung Steelpad na ano, account? Anong name po? Christine Pad. PH. Grabe talaga, no? As a Okay manager na on po, the ma'am. traditional business. Ayan, sure po, mentor, mas maganda kasi na nakita din ng mga ating, di ba, Oo ng mga naman. Ito ating na. digital associate talaga kung Yes, paano ka oo nag-start. naman. 'Di ba? Talagang makikita at may inspire sila sa iyo kung paano ikaw nga isang manager na kiwa pa rin, 'di ba, na mag-start and gawin pa rin yung digital business natin. Yes naman, no? So exciting talaga, no? Actually, I'm grateful, no? Na right now, no? I have the opportunity na makapag-share sa inyo, 'di ba, yung journey ko naman, no? Diba? Nawala yung SIM ko. So, sabi, At sige lang po, mentor, take your time. so, So, ano yung ngayong habang binabrowse ko yung slides ko. yun, ano po, mentor, yung pinaka naging challenge mo nung that time na as a manager ka talaga in traditional business owner din? Yeah, no, ang naging challenge ko noon is that, yun nga, ano, syempre yung oras ba, yung oras natin na, tawag nito, hindi natin hawak yung oras natin. So, basically, and, yun nga, 6 hours, 6 days a week yung trabaho ko. So, the same time, syempre, habang tumatagal, parang dumadami yung responsibilities natin. So, yung kitaan naman natin, parang, maano mo na, parang tumataas yung posisyon ko. The same time, parang yung salary increase ko parang 1,000 lang kada taon na. Buti kung one yung 1,000. Yung parang ganon. So, syempre, di ba, at the same time, parang ano din na parang, ano man, parang evaluate ko, parang dito lang ba talaga ako ganon, no? Then, ako talaga, yung isa kong nakita siguro is that yung pinaka mataas sa amin na managers, no? So, yung parang, ano, parang GM namin doon na magkano ba to yung sahod, ano yung status niya. So, like, that time, parang nakita ko na siya, ako na sa 20 pa lang ako, 2021 ako 20. Start ako nag-work, tapos siya parang nasa mid-30s na. So, sabi ko parang, ano pa bang napundar? Parang wala pa namang sasakyan, parang ganyan, or company provided pa siya, pero hindi. Then doon yung naging parang struggles ko na sabi ko, ito yung gusto ko bang buhay in the future, kung magstay ako dito. No? Then yung yun lang naging basis niya. Tapos syempre yung pagod kasi yung trabaho namin hindi 8 hours since nasa field kami, sa sales ako. Then pagdating mo, may paperwork ka pa.
yung ma-realize mo yung value mo sa sarili mo na hindi puro lang trabaho. Then, of course, nung nabigyan ako ng chance na mag-traditional business naman, um, ang nangyari sa akin is that, ah, nag-subdi ako sa Nestle. Actually, Nestle talaga ang ano ko, ang naging business ko. Then, ang nangyari doon is that, kasi yun pala, pag retail business, syempre, di ba, hindi ka mag-expect na malaki ang kita agad. Yun talaga yun. Then, parang, kasi sobrang, ang ganda na, syempre, kilala natin yung mga Nestle products, no? So, Bear Brand, ganyan, Nescafe. So, yun yung mga, may nakakilala siya sa, Magic Sarap, ganyan. So, sa household. Pero, pag ikaw yung negosyante, sobrang liit lang yung margin mo. For sure, ikaw kasi since, di ba, sa business yung sabi mo yung family nyo. So, sobrang liit lang siya. Doon ko na-realize na, actually, yung nag-start ako, naalala ko nga, ano, no, na yung sinasahod ko ng sarili ko is 5,000 a month. Imagine mo yan, ha? O, di ba? So, ibig sabihin sa bills ko lang talaga. So, kung manager ko dati, naalala ko every week, kaya ko pa kumain ng fast food, mamlood ng sine. Nung nag-isante ako, parang sabi ko, ano ba 'to, 'di ba? Parang bills na lang talaga yung ambag mo sa bahay na pagkain. Dati nakakabigay pa ako na, 'di ba? Parang ngayon, parang sa sarili ko na lang yung ambag ko doon, no? Then, pero syempre, nagtagal naman siya ng konti. Pero doon ka na-realize na, kasi sa business din, at the same time, sobrang laki ang kailangan mong capital. No? Lalo, sa akin, I remember dumadaan sa akin yung stocks is 700 to 1 million a week. Pero yung margin mo niya sobrang liit, siguro mga nandiyan lang sa 15 to 20,000 a month, ganun. So, imagine mo ganyan kaliit siya. And ang laki ng risk. Kasi sa akin, warehousing yun siya. Parang sub-distribution siya. So, yung mga maliliit na vans, ganyan. So, akin ang warehousing. So, malaki ang risk na malaki yung stocks mo. Pero kung anong mangyari, di ba? So, syempre, nakakatakot eh. Yung gano'n, no? So, tapos, doon ko na-realize na sana meron pa, meron pang ibang opportunity na meron pa bang ibang business gano'n na hindi na, parang hindi itong pinapangarap ko na trad business. So yun ang naging turning point ko. Yes, totoo talaga yan, mentor, na pag within terms talaga na sa traditional business ka, bukod sa malaki yung capital, malaki din talaga yung risk. 'Di ba? Talagang malaki din yung tinataya mo. Kasi commonly talaga pag as a traditional business owner talaga, akala mo yung sinasahod mo is malaki na. Yun pala hindi. Kasi yung sinasahod mo, ipaparolling mo pa siya talaga sa Yes, negosyo mo yes. siya lang lumaki. So, talagang ganun siya, mentor. So, siguro, ano na lang, mentor, paano mo na-discover ang Digital Associate Program at bakit ka nag-decide na mag-start? All right. So, um, actually, yung sa akin, is that ang nangyari sa akin, yes, I'm trying na pumasok tong isa kong pod. So, on my part naman, ang nangyari sa akin is that, ang ano sa akin, actually, ako yung nag-ano, ako ang naghanap, no? So, sa part ko, paano ako nag-start, ako ang naghanap ng, tawag nito, ng opportunity, no? So, hinanap ko yung isa kong friend na I thought that time, sa call center yata siya. So, yun pala, nasa ganitong industry na siya. Then, yun yung, yung naging aking journey, no? So, ay, pwede ulit pa, yung Christine Pad, i-try natin ulit kung papasok sa pa-co-host. Thank you. Pasensya na kayo, guys. Para makita yung slides ko, di ba? Mas maganda nagkikwento, nakikita nyo yung natin. Ano pong device? Ah, Christine Pad ang pangalan ko. Okay na.
habang inaayos ng ating mentor yung slide niya, di ba? Syempre, mas maganda talaga makita niyo din and talagang mas makilala nyo yung mentor natin kung paano nga ba talaga siya nag-start. Eh, syempre, di ba, kasi commonly talaga pag sa isa at a traditional business owner and also manager na talaga siya, talagang hanap-hanapin talaga yung pinakagusto mong opportunity. Ayan, so ngayon sobrang excited ako na madami talaga na kung ikaw isang bago pa lang dito sa digital associate natin, madami ka din talagang matututunan kay Mentor Christine. As an beginner pa lang or as an mag-start ka pa lang dito, mas maganda talaga na makinig ka ng mabuti. Kasi for sure, pag nakinig ka talaga ng mabuti, madami ka talagang maiintindihan sa atin. Okay? So, habang piniprepare ni, ayan, syempre, share nyo guys, 'di ba? Sa mga yung mga link natin, yung Zoom link natin, i-share nyo sa mga kakilala nyo and also to your qualifier para mas lalong madami tayong masiran nitong event natin. And also, naka-live din to sa YouTube. You can check our Digital Biz Academy YouTube din and mas maganda na naka-subscribe din kayo doon, 'di ba? Para makita niyo talaga and manood, mapakinggan nyo yung mga ating stories, 'di ba? Katulad nito every Monday. And for sure, talagang maganda yung papupuntahan mo the moment na ginagawa mo and also nag-attend ka ng mga trainings natin ganito every Monday. So, ayun, habang hinihintay natin, ayan, so right now, ayan, okay na po ba mentor? Sige po, take your time, Mentor Christine. Siyempre, di ba, ayan, sa mga sige lang po, take your time po. Ayan, so, Let's go on. Parang kumagana. Ano, parang hindi siya yes, nagko-connect. ayan, you can send it to our, tech po, mentor. You can send it to HCJess para po makita niya. Okay. Pwede po Sige. i-send yung link. And, ayun po, sige po. Try it lang po if ever. Ayun, pero syempre before that mentor, ano na lang muna, dito na muna tayo sa question and answer. Sige. Kasi for sure, makikilala lang naman nila yan after that. Ano na lang mentor, syempre, Ay, 'di ba, nung isang nakilala, ay, may, if ever, pwede na kay Apple send yung email para i-send ko na lang sa text niya yung slide. yes, Okay. isend ko, pwede po mentor yung email. Sige. Pasend na lang sa messenger ko. Okay, sige po. Ayan, so, syempre habang nag-aano tayo mentor, you can answer naman sa ano natin, sa Yes. yung next question natin. Okay, 'di ba nung nakita mo to, ikaw pala yung naghanap ng opportunity natin. And that time na naghanap ka ng opportunity, syempre hindi mawawala yung takot, yung duda before ka mag-guess, 'di ba? Before ka mag-go through sa ating dito sa Digital Biz Academy. Ano muna yung mga naging fear and doubt mo before ka mag-guest mentor dito or mag-go through talaga? Yeah, no, nung una, syempre exciting yung presentation, no? So, ako naman, ikwento ko lang, nung dinala na ako ng friend ko, actually kidnap yung sa akin, that time, ano pa siya, field, no? So, prior pandemic kasi ako na-invite dito. So, ang nangyari sa part ko is, kinidnap ako ng friend ko, tapos nung pupuntahan pala namin, seminar. No? So, sabi ko, grabe naman tong friend ko na yun, no, nilibre ako ng dinner. Yun talaga ang naalala ko. Nilibre ako ng dinner, tapos, ang nangyari is that, yun pala after that, seminar yung pupuntahan namin orientation. Then, una, parang nanibago ako the same time, sabi ko, papagalitan ko talaga itong mamaya kasi ba't naman ako dinala sa ganito. But on the end of the presentation, may may nag-share, no? So, ewan ko kung kilala nyo, but si Mentor Sandy San Juan yung sharer. So, sobrang na-inspire ako sa journey niya na 5 years in the business undergraduate, the same time, kumikita ng 300,000 per month that time. So, doon ko na realize, sabi ko, na
um, kailangan i-try ko. Then, ang nangyari sa akin, yung nag-struggle ko is that nung nandun na, is that number one is capital actually. No? So, nakakatawa, isipin, naging manager talaga siya, business owner ka, pero wala akong savings. Doon yung malaking turning point sa buhay ko. And the same time, nung nakita ko, sabi ko, paano ko to gagawin, di ba? Since kung empleyado ka, sanay ka sa ginagawa ko, then nung nag-business naman ako, parang alam ko yung ano, gamay ko na since nung trabaho ako, ganun ang ginagawa ko. So, yun lang naging fears and parang doubts ko, kaya ko ba to gawin? Ganyan. No? So, kaya ko kaya yung ginagawa nila. So, yun ang pumasok sa akin, no? Na that time na magagawa ko kaya to. Yun yung ano ko. Okay. Ganun talaga, sa una lang talaga kasi syempre bagong path na din talaga to ng pagbe-business. Iba din talaga yung traditional sa online business talaga na ginagawa natin. So, lalo na dito sa Digital Biz Academy. So, yun talaga yung pinakaano natin, mentor. So, ngayon, mentor, ano yung ano na lang siguro, ito, mentor, ano yung biggest paano mo muna nagawa ng paraan? Siyempre, di ba, sabi mo, nagkaroon ka ng conflict kasi sabi mo, manager, tapos traditional business owner, pero walang pampuhunan. Ikaw, mentor, ano yun, since marunong ka na din talaga sa pagnenegosyo, paano mo ulit renace up yung pang-starting dito, pang-registration payment sa atin? Alright, no? So, yung ginawa ko is siguro parang that time, first time ko mag-approach actually sa mga friends ko. So, doon na talaga ako nag-start na even, kasi parang doon, parang very independent kasi ako, yung parang right after kahit college, um, kulang man yung allowance ko, pero marunong ako magawa ng, parang mahilig tayo mag-discarte ng paano gawa ng paraan. So, first time ko siya, parang lumapit ako sa mga friends ko. So, even kasi that time, wala na kami father, no? So, and yung mama namin is very simple housewife lang. So, yung mga kapatid ko naman, may family na sila, kumbaga may iba responsibility. So, parang ako nag-try ako the same time. Siguro yung isa anong ginawa ko is nagsana ako ng ATM. Eh, yung nakakatawa pa, di ba, usually empleyado lang ang pwede magsana ng ATM. It so happen na kilala ako doon ng ano, akala nila employed pa ako. Tapos, mabuti yung kasamahan ko doon, yung close friend ko din. Nag-co-maker siya para lang meron ako pang startup. So, ginawa ko, yung parang hindi sa usual na dati kasi parang pag ako yung may extra, ako magpapahiram. This time naman, ako talaga yung nakisuyo. Ay, kailangan ko kailangan ko umpisahan. Ganyan. No? Kasi sabi ko nga, nung nag-traditional business ako, sabi malaki actually ang somehow mga six figures din ang nawala sa akin doon eh. Imagine mo yan. So sabi ko, if yun nga, nag-risk ako na walang napuntahan, how much more ito na parang makikita mo na grabe very inspiring. Yung mga background ba, is that ano sila, ano lang, undergraduate, yan. So sabi ko ako nga, nakapag-graduate ako. Tapos yung mga grade 5 lang, grade 6 lang, diba? So, if sabi ko kaya nila, for sure, magagawa ko din. So, doon ang naging courage ko na sabi ko, dapat i-try ko talaga. Pag-try and try ako. Or else, syempre yung pangarap natin na mataas, di ba? So, since nakikita ako na, imagine, nung si apply ni John V, kasi that time, pumunta sila ng Iloilo. So, sabi ko, um, sobrang laki ng kinikita niya, and even may kapatid ako sa ibang bansa, pero compare sa kinikita niya siya dito lang sa Pilipinas, umikot sila, tapos pupunta sa ibang bansa, bakasyon lang, sobrang layo. So, dun ang naging parang sa akin, grateful ako kasi nung nakita ko siya na parang grabe may ganito palang opportunity. Akala ko yung kumikita ng kalahating milyon yung ship engineer lang sa barko, ganyan, mga geologist, no? Pero imagine mo dito ka lang sa Pilipinas, pwede palang kumita ka dun talaga yung ano ko. Una talaga yung nagpa-spark sa akin is income. Doon talaga, siguro lahat naman tayo, di ba? Ba't naging interesado tayo sa ganitong businesses? Basically, mag-start talaga siya sa income. Yun po, coach. Yun, talagang ginawan din talaga ng paraan. Kasi Yeah. syempre, tama nga naman, hindi mo malalaman ang isang bagay kapag hindi mo talaga
sinubukan, 'di ba? Na gawin yung part mo. So yun talagang sobrang ganda kasi ginawan din talaga ni Mentor Christine na yung pang-start niya. Kaya ikaw kung wala ka pa ngayon na pang-start, it's okay. 'Di ba? Ang importante, gumagawa ka ng paraan para makapag-start sa Digital Biz Yes. Academy. Ah, So ngayon, tama. Mentor, yes. So ngayon, Mentor, ano yung pinaka-biggest difference nung nagtatrabaho ka at right now nandito ka na sa Digital Biz? Um, number one siguro, no, that's why I'm very grateful sa opportunity na to, no, sa digital business na to, is that number one is time. Kasi noon, sabi ko nga, um, nasa maganda kang company, somehow, lalo sa nasa province ako, yung sahod ko is mas malaki pa sa minimum ng Manila eh. So, malaki ang sahod ko. Pero, yung ano ko is that, wala talaga akong oras para sa sarili ko. Imagine, 21, 22 years old ka, pero parang, sabi ko, parang may pinapasan ako nito na may pamilya, may asawa at anak ako na ilang. Ano yung parang gano'n, wala kang oras para sa sarili mo. And, kung ano ka man, paalam, leave ka, siguro, 2 araw, hindi talaga. Then, yung experience ko kahit yung leave ko, hindi ko siya nagagamit kasi kailangan ako sa trabaho, no? So, imagine mo, no? So, mga important events ng family, hindi ako basta-basta makaka-attend. Parang, yun talaga ang struggle ko. Sabi ko, gusto pa naman, meron na ma-enjoy ko ang buhay. Then, dito naman, nakaibihan is that, sobrang na-enjoy ko talaga kasi you have the time freedom itself, no? So, pero at the same time, kailangan ng disiplina. Kasi dito, malaya ka. Wala kang boss. Although you have the upline to remind you, to help you. Pero kahit minsan, syempre, darating ang point. Kahit wala ka pang upline. Kasi at the end of the day, sarili mo tong business eh. So, ikaw talaga kumbaga, yung mga taong nag-invite sa'yo dito, is just a guide, no? At grateful tayo doon. Kasi ako very grateful ako sa nagdala sa akin dito. Although hindi ko na nga sila kasama right now. No, but ako very grateful ako kasi nadala nila ako sa opportunity na to. Then yun that time kasi pag tuwing nagbabakasyon ng mga kapatid ko is that or sa mama ko, no, so nung nandun pa ako sa province, sa ginagawa ko tong business, um, nakasama ko siya, like, almost magagawa kong business, lalong pandemic, grabe, no? Yung pandemic talaga, nasa bahay ka lang, pero kumikita ka, lalabas ka lang kasi mag-withdraw ka ng pera. Naisip ko noon, lalo nung pandemic, sabi ko, pag nasa sales pa ako, sobrang magiging, ano kaya ang buhay ko? Kasi yung mga kasamahan ko, tinatanong ko, mga kilala ko nagtatrabaho, sobrang hirap. Eh tayo noon, kung ano pa, nandun ka na ba that time? Or kami that time, imagine mo, online sa bahay ka lang ginagawa, 'di ba? Pero kumikita, lalabas na ako ng bahay kasi magiging cash na ako. Tapos manggo-grocery, yun ang routine ko. Hahataw, tapos ganyan, tapos since 'di ba may mga health products sa'yo noon? Parang yun din ang naging turning point kasi yung mga kilala ko tatawag, pupunta sa bahay na magbibili ng products na imagine, mga ganun, mga ganun. So, parang, and yun talaga oras. Kasi yung income is of course, ang kagandahan dito, kasi noon fix eh. Kahit anong tumbling ko, sabi ko nga, although may incentives kami, pero hindi naman talaga nung kalaki. Ang nakita pag sinipagan mo. No? So, naalala ko yung first na pinakamalaki kong income, um, for 1 month is nasa around for mga 46,000. So, more than 2.5 months ko nasahod. Kasi noon, more than 15 years ago ko nasahod. So, mga sa 20. So, sa province ka, sobrang malaki na yon talaga. Kasi naalala ko noon, di ba? So, naalala ko noon, manglilibre ako, may 2,000 ka, mga 10 tao na yun, pwede mo painumin eh. Pag nang night out kayo, ganun, ganun siya kamura pa nun. But, you're earning that much. Pero nung dito, yung kagandahan is that nakita ko na yung the time itself, kasi sabi ko nga, di ba, kumita ako yung first na pinakamalaki ko na is kumita akong 46, that's 2.5 months ko na almost nasahod, di ba? Eh, dito, 1 month lang. So, hanggang in one day,
Pero ako isang araw kumita ako 66,000, imagine mo isang araw, 'di ba? Do'n ka maa-amaze, actually mababaliw talaga na yung shine lang dati ng mga mentors at nakikinig mo sa kwento ay totoo pala, 'di ba? Yung then the same time kahit pandemic, pandemic, siyempre yung iba makakausap ko ang mga kilala ko, nagtitipid sila, 'di ba? Kasi siyempre kakabahan ka, eh, bukas kaya may trabaho pa kasi hindi mo talaga alam yun. Sarado lahat, ganyan, no? So, but nung ano na, kami that time, yung parang medyo open na, nakakagala pa kami. I remember, nag-staycation pa kami, di ba? So, although sa province lang namin, nung kasi hindi pa that time pwede mag-travel ng Manila, then pagka 2022, I remember, first time ko na yung siblings ko and yung ama ko, yung family niya, tinreat ko sila dito ng Manila, no? So, parang I think 10 days kami. So, imagine mo, parang gumastos ka ng 6 figures. Kasi that time, di ba pwede mo travel sa ibang bansa. So, parang, kasi pag taga-province ka, nag-Tagaytay kami, nag-Ocean Park, Star City, ganyan, no? Although ako naka-travel na naman ako sa ibang bansa because of our company, but sila naman, parang grabe ang feeling na gano'n na kaya ko na ng gano'n. Kasi dati, ako nagpapalibre pa ako sa mga kapatid ko, no? Pero yung mga ganong ano, turning. So yun ang exciting na mangyayari dito sa pag ginawa nyo ang business ng tuloy-tuloy. Yes. So, ganun talaga, mentor. Siyempre, totoo talaga yun na ang dami talagang difference, di ba? Sobrang ibang-iba. And also, eto mentor, ano yung ano, syempre, every opportunity, there's a challenge, di ba? So, hindi naman talaga perfectly smooth every opportunity or path kung saan ka man mapupunta. Ngayon, mentor, ano yung pinaka biggest challenge mo dito sa digital journey mo sa atin? Siguro yung ano no, yung challenge is that una is yung self mo talaga. Kasi since eto nga sabi ko is wala kang boss dito. Kasi ba pag isang empleyado ka, may time in eh. So you were forced na kailangan ko pumasok ng 5, no? So sa amin pagka 7:15 late ka na. Yung incentives mo, wala na yan. 3 days na in a month na late ka, yung incentives mo, sa mawawala na. So doon, syempre nagiging disiplinado ka because of the sanctions. Dito naman, pag hindi ka disiplinado sa sarili mo at pagiging consistent, kasi pwede kang, halimbawa, like ako, naging full-time na ako. So, pwedeng matulog ka whole day eh. Pero hindi ka productive. Ganyan, di ba? So, that's why minsan, mas mabuti pa nga yung part-time ka kasi 2 hours, 3 hours na yung time mo. Pero gagawin mo na paparaan, isisingit mo talaga. Di ba? Pero yun, sa akin, yung isa yung, doon nag-start sa self ko talaga yung discipline. And yun ang pagiging consistent. No? So, syempre yung mga, ano din, papasok yung, sometimes hindi lahat happy ka, mataas, no? So, yung expectation mo na, ay, may sasali ng ganito. Di ba, excited ka na. Meron na nga eh, sabi on the way na eh. Naala ko na on the way na eh. Or magpapadala na, tapos hindi na, di ba? Ganyan, no? So, but yung ano lang na is that na at the end of the day, dapat i-enjoy natin yung journey. And of course, yung isa siguro pinaka-challenge ko right now is siguro yung team. Kasi yung halos ng ang part ng team ko nawala and even mga mentors ko. Siguro alam mo naman, alam siguro natin ano nangyari. You know? So, but for me, ang mahalaga sa akin kasi naisip ko is that nung pinasok ko yung community, yung opportunity na to, yung community na to, it's not because naman sa mga tao na yon, but because of my dreams and the same time, siyempre sa company natin talaga no, na nakita natin na they're very consistent na tulungan tayo yung mga naniniwala na ma-commit din, matupad yung mga pangarap natin. At the same time, sa akin naman is that, ang sabi ko nga noon, mawala lang yung iba, hindi ako. Bakit? Kasi ang gusto ko, pag tinanong, nasaan na ba si ay, nasa, ano pa rin siya, nasa digital business pa rin siya, ginagawa pa rin niya. May magpahinga man, nakasamahan ko, may babalikan sila na tao. Yun yung para sa akin. Ang importante sa akin, yung nagtiwala sa akin, is natutulungan ko sa pinaka-best ko. Yun siguro yung, ano, yung sa akin na, na, ano ko ba, malaking challenge siya, pero at the same time, mas nagiging malaking lesson din sa akin.
Nakamute ka po, Coach Bro. Ayun, so ngayon mentor talagang sobrang dami talagang matutunan at ikaw talaga yung gagawa ng ating digital business talaga. And also mentor, ano, eto na lang siguro mentor, paano mo na overcome yung doubt, yung pagod, yung moment na gusto mo nang sumuko sa Digital Biz Academy, 'di ba? Ano yung ginawa mo, paano mo siya na. Yes, siguro is that, ah, para sa mga nakikinig 'no, if nakapagsimula ka na or magsisimula ka pa lang, ah, dito naman ang tao dito is normal na mga tao, baka sabihin niyo alien kami na hindi kami napapagod. Normal days 'no, lalo mga babae mga emotional talaga 'yan, 'no. So ever since kahit ako siyempre alam mo na 'pag may monthly ek-ek ka, pero yung point diyan is that, kailangan lang natin, i-handle yung emotion. Siguro ako, yun ang very thankful ako sa opportunity na 'to 'no, sa community kasi, through with that, dati kahit naging manager ako, 'di ba, ano pa very very ano ko, business owner, pero parang very emotional pa rin ako. Dito, mas natutunan ko i-handle yung sarili ko, 'no, yung emotions ko na, um, ah, puwede pala 'no, kailangan lang natin na ano natin, yung sarili natin tulungan and of course with the people around us din. Yung kagandahan is that meron tayong mga trainings na ipapaintindi sa'yo na normal ang pinagdadaanan mo, normal pala 'yan. Kasi ang mga emotion and ano, usually outside, 'pag hindi kasama sa business natin, parang maririnig mo parang iba tayo, eh, 'di ba? So doon, usually kasi outside maraming complaints, madalang ka na makahanap na hindi nagrereklamo, na. Dito naman, ang kagandahan yung una ko na-learn talaga dito is that, yung mga tao is that, yung pagiging grateful, 'no? Kahit maliit man yung na-achievement, dapat i-celebrate mo kasi yun talaga dun mag-uumpisa. Halimbawa, nakabenta ka lang ng ano natin, ng product, let's say, insurance natin. 'Di ba? So grateful ka na nun. May nakausap ka for the day na naging positive. Dapat grateful ka na kasi lahat ng bagay doon ka mag-uumpisa bago umakyat sa malaki. Kasi pag i-look forward mo lagi, halimbawa, nakabase ka lang sa, kasi ito din minsan kahit ako personally, no, pag nakafocus ka lang sa monthly goal mo agad, parang ay kalating buwan na, wala pa akong nagagawa. Pero pag nag-start ka as everyday, na maging grateful, kasi number one lang, pag sobrang mababa na talaga ang energy mo, kailangan mo lang magpasalamat eh, nagising ka na ngayong araw. Kasi yun talaga ang pinaka-importante, no? Yung may Panginoon tayo. Yun talaga. Kasi ang lahat naman na ito na hinihiling natin, nahataw natin, pag hindi align sa kagustuhan niya, wala talaga. Kasi you will experience delays. Hindi lahat nga, sabi natin kanina, di ba, masaya, nasa taas minsan nga, sobrang saya mo, tapos maya-maya, parang may nangyari, di ba, mababa na naman ang energy. So, and I think yun ang ano, mag-umpisa na maging grateful. Kung right now, kung may trabaho ka, the same time, may nakapag-umpisa ka na dito, may part-time income, magpasalamat ka kahit medyo challenge. Kasi ngayon naman talaga very challenging, lalo na ang ano natin, ang economy, lahat ng bilihin mahal. So, mas grateful ka na meron kang trabaho, na may ano ka, may part-time ka, kung full-time ka naman. At least nakita mo to na right now, 'di ba, mas hawak mo kasi ang oras mo, mas marami kang time na ma-explore ang business natin. Ang mahalaga doon is that i-enjoy lang. Yun lang talaga ang isang part na maging masaya. Kasi minsan pag full tayo ng complaints, pressure, hindi natin maalala kung gaano magpasalamat. So, siguro yun yung natutunan ko throughout na syempre sa dami ng nangyayari sa labas, but ay salamat kasi ngayon buhay pa ako. Kasi 'di ba kasi alam mo madami akong na-realize na ano na parang sa dami ng nagustuhan natin pero 'di ba hindi natin napapansin yung maliliit na bagay pala. Malaki na yun pag inipon mo sa paligid natin. So, yun siguro, ayun talaga ang mga ano na bakit ako until now nandito ako. Yun talaga yun.
Yes, tama talaga. So, yun talaga yung talagang dapat meron kang faith. Hindi lang sa sarili mo, but also sa your creator natin. Yun talaga yung maganda na isi-center natin sa buhay natin, yung may faith ka talaga sa Panginoon. And also, mentor, eto, sobrang happy kasi ito naman, yung next natin, is ano yung breakthrough mo, di ba? Yung achievement na pinaka-proud ka na nangyari sa'yo dito sa community natin. Yes, no? Um, sa akin siguro yung naging proud ako is number one. Nakalabas ako sa pagiging empleyado. Parang kasi nung nakita ko 'tong opportunity na 'to, yung mindset ko na ang pagiging kasi actually noon, ako yung typical na alam ko hindi ako magstay sa employment. That's the reason why kasi yung iba siyempre sasabihin nila nasa maganda ka ng company. Tapos siguro, even na nandito ako noon, parang may offer pa rin. O, Tin, okay pa ba dyan? Kasi may ganitong posisyon, ganyan-ganyan na pwede kong pasukan, parang ganyan, no? But, sa akin, yun yung isa. Kasi yung, ako kasi yung tao na mas mahalaga sa akin yung hawak ko yung oras ko. Yung time ko itself, no? Yung, siguro yung, um, kasi ang mama ko ngayon nasa 80 plus na siya. Parang yun yung time na thankful ako kasi yung years na marami akong na-spend sa kanya, nakasama siya. Yun talaga yun. Kasi yung sa achievements is that, syempre, thankful tayo na nakapag-travel tayo sa ibang bansa, ano? So, nakapag-Hong Kong ako because of our company, which I'm very grateful. Kasi, hindi actually sa bago, kasi nung nandun naman ako sa corporate, nakapag-ibang bansa naman ako, pero doon grabe, no? Isang taon mo natatrabahuhin, pero yung sabi, puyat, pagod, yung ganun ba siya? Unlike naman dito, gusto mo, kailangan mo, nagpuyat ka rin, pero aside sa travel, yung travel kasi is bonus na lang. Tapos, dito talaga grabe, parang 5-star ang treatment sa'yo. Naalala ko yun, no, na dalawa kami sa room, pero queen size each. Tapos yung room namin is na around 15 or 20, basta 15 or 18,000 siya per night. Imagine mo yan. So, 5 days and 4 nights kami sa Hong Kong. Then, yun parang, di ba, nakapag-travel ka at the same time, nakasa-travel ka, pag uwi mo, may kita pa yung BTC mo. No? And of course, yun yung ako, proud ako na na-reach ko rin yung MC, na, syempre, yung una kasi, lalo yung first part na, yung first million, medyo challenging talaga siya. Up and down, kumbaga, maraming luha at sipon din ang nangyari sa akin. I don't know. Kasi normal lang yun, syempre, sometimes, no, you'll get frustrated. Pero, at the same time, yun yung sabi ko, dapat i-enjoy mo lang siya. Now, then yun ang kinukwento kanina, somehow na experience ko na at one point na hindi lang ako yung palibre na kapatid, kahit pa paano nakapag ano rin tayo sa family ko. Parang ganyan ba, nakaambag na rin tayo. So, kahit pa paano, kasi nung empleyado ako, never ko nagagawa, or siguro kasi ba parang noon parang friends ang priority mo, no? Pero later on you will realize na, kasi ang kagandahan kasi dito, na-realize ko yung effort mo since day one, madadala mo siya hanggang dulo. Yun ang kagandahan. Kasi yung pinagtrabahuhan natin since day one, kung saan ka man yung right now sa business na to, yun ang maganda kasi all throughout, yung effort mo na yan, madadala mo yan sa, di ba? Tapos, ano lang, enjoy lang ang journey. And, of course, maliban sa akin, meron na din ako na naging millionaire circle sa team ko. Yun yung talaga yung fulfilling, no, na maumpisa siyempre natural yun yung goals mo, personal goal mo. Kasi pero pag may mga tao ka na nakakasama, ang gusto mo naman, hindi lang ikaw yung kumikita. Sila naman matulungan mo. So, matutulungan ko. Yun yung ayun akin. No? So, right now, syempre ngayon yung advocacy ko ay madami pa. No? Na makreate ko din na MC, OFWs na magkaroon ng savings, at kung gusto nila umuwi for good, gagawin natin ang program na yan. 'Di ba? So, iba-iba kasi ang challenge makapag-travel sa ibang bansa. Like, i-apply natin dito dahil kasi ba nasa Australia na. So, yung ganyan. So, ako gusto ko rin experience yung, bale, mag-stay sa ibang bansa ng ilang buwan o ilang taon, di ba, ganyan. Pero kaya gagawin itong business na to. No? So, yun yung ano, sa yung ano ngayon right now, yung kagandahan, pag na-reach mo ng isa mong goal, ang importante hindi ka titigil. Kasi ang kagandahan nito, possible talaga yung mga pangarap natin. Kasi hindi lang ano,
So, yung next naman yun is yung car naman ang inaano ko. Then, hopefully, magka-property dito sa Manila. Yun ang hopefully gagawin natin. No? Yun yung mga next goal. Kasi, syempre, para anytime, di ba? Nagpapalaki din ako ng group ko dito right now, nasa field, maliban sa ano. So, at least yun yung mga next steps natin na gagawin pa. Kaya, ang kagandahan dito is, makikita mo possible na mangyayari. Ano yung pag-empleyado ka, parang malabo talaga, di ba? Sa iba, nag-retire na nga lang, di ba? Ng isang gulong, wala. Parang ganon. So, dito, possible talaga sa mangyayari. Yes, so grabe talaga, sobrang dami talagang achievement. At yung pinaka-tumatak talaga sa akin na achievement is yung kaya mong 'di ba? Kaya mong ibigay din yung para ng ibang tao sa kanila by helping others. So, ganun Yes. talaga yun sa opportunity natin. And also, mentor, ayun, paano nabago yung financial and lifestyle situation mo ngayon na nandito ka na sa Digital Biz? Oo, no? So, dito naman, yung kagandahan yung lifestyle na, syempre, um, naalala ko dati yung parang, kasi nung una, sa time kasi namin, yun pa lang yung, mapapahalata ko ilang taon na no? Yung parang, naalala ko nun yung, siguro yung, yun yung mga Starbucks dati, kasi yung time namin siguro pa, naka, nasa work na ba ako nun, yung nag-open ang mga Starbucks, no? Although, tawag nito, parang dati parang syempre, pag empleyado ka parang kailangan pag-ipunan. Although sa ngayon, syempre parang magkano na lang kaya naman siya, no? Pero parang nung nandito na ako, parang kasi na-experience ko siya, imagine mo, ginawa namin, nasa field kami that time, everyday nasa Starbucks kami. Yun talaga noon. Kasi everyday nasa Starbucks kami, nung kami nag-meet ng client. Tapos, doon ko na-realize, parang after nun, nagsawa na ako. Kaya ngayon, pag yayaya ng Starbucks, parang hindi na ako yung fan talaga. Sige, maganda, no? Parang, kasi yung parang, yun ang kagandahan kasi if you have the time for it and somehow financially free, yung trip mo lang ngayon na pwede mo siyang gawin ba? Then, tapos, ang ano din is, ah, yung pag-stay sa hotel. No? So, somehow ginagawa dati parang ako ano naman siya parang normal naman sa amin sa family no nag-hotel naman kami pero dito ka parang pwede ka nagti-team bonding kami sa hotel no may experience kami yung mga Marriott Marriott diyan kami Richmond ganyan no so parang 'di ba may experience mo yung may malaking room na may queen size na bed tapos may sala pa siya may bathtub pa siya. So, 'di ba? Kasi pag empleyado ka, medyo challenging 'yan eh. Magkano yung buong sweldo mo na gastos mo. Pero dito naman, yung kagandahan kasi sa atin, the more na nagla-lifestyle ka dito, the more kang kumikita. Mako-convert talaga sa business, nagiging pera siya. So, yung kagandahan, the more you travel, no? So, ako ngayon, parang dito ko sa Southern Luzon, nagta-travel ako, pero at the same time, diba, enjoy ko sa the same time, pero may business na sinasabay. Tapos ito yung kagandahan, di ba? O, nandiyan kayo sa Bicol or kung saan sa iba sa ibang bansa, pero nagagawa natin yung business na to. So, ito yung kagandahan sa na mas madami akong napuntahan na lugar na nagagawa ko tong business natin compare sa empleyado tali ka. Kasi naging challenge sa akin noon na sa province ako, sabi ko, nung after the pandemic, magto 2 years na ako dito sa Manila. Ay, 2 years na ba ako dito sa Manila? 2 years, hanggang 2 years na ako. So, parang, noon sabi ko, why not, itry ko siya. Kasi noon takot ako na ina-assign akong player. Kasi ayaw ko ng traffic, ganyan. Eh, dito yung kagandahan, pwede kang umiwas ng traffic eh. Kahit nandito na ako sa pipili ka ng time mo lang. Na, di ba? Kasi sa business natin, ba, pupunta ng Ortigas, or doon sa Pasig din naman ako nakastay pag doon ako, apartment ko. So pero, um, manage mo ang oras mo na hindi ka kailangan sumabay sa traffic. Yun yung kagandahan. And of course, syempre sa income, yung income natin actually is pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. But, ang kagandahan, nakabase sa effort mo. Kung hatawin mo, gagawin mo talaga, kikita ka ng malaki. Yun ang kagandahan nun. Syempre, pag hindi ka nagtrabaho, wala talaga. Yun ang masasabi ko lang din, di ba? Hindi siya,
Unlike sa empleyado, petiks-petiks ka, kung pwede ka pumetiks, pero sa OFW natin for sure, di pwedeng magpetiks eh. Diba? Kasi pag sa empleyado, pwede ka pumasok 15:30, may sahod. Pero, yun lang. Eh, dito naman kasi pag in-all out mo yung effort mo, di ba? Ah, ipipay ka din talaga ng company natin na. And imagine mo, kasi na-excite ako sa 20th anniversary natin, promote ko na. Grabe yung prices. Saan ka makakahanap yan, di ba? Travels, millions. Oh my God. Yes, talaga. So, ayun. So, talagang ibang-iba na yung dating sa normal na tao lang. Ngayon, parang yung dati na parang high na sa mga tao, di ba? Sobrang value na. Pero sa atin, parang normal na lang yung nangyayari Yes. because of our na continuous na ginagawa na talaga. So, ngayon, Mentor, ano yung biggest realization mo about success and growth dito sa digital biz? Alright, no? So, imagine mo, no, kasi dati, akala ko yung success, for me, nung 25 ako, 30 ako, parang, pag na-hit ko na yung goal ko, ganun, no? Pero, kung titingnan mo pala, kasi, iba-iba tayong goal, eh, para sabihin mo na successful ka, no? Pero for me, aside sa, ito, million, travels, no? Eventually, this, karoon ng bahay, sasakyan, is that, siguro yung, with the achievement na makuha mo along the journey, ang na-realize is that, lagi yung paa mo is nasa lupa. Kasi, ah, ang lahat na naman ito, pwede mangyari sa atin lahat, 'di ba? Pero ang importante doon is ikaw nasa lupa lagi. Ako para sa akin yung paa ko is lagi nasa lupa. Para kumbaga mas lalong magiging inspiring ka sa iba, 'di ba? Kasi ang success kasi or yung achievements, pwede kasi mawala eh, pwedeng at once na kukunin. Pero yung mga ganon, 'di ba, na yung ang tatak mo sa ibang tao is that nakaka-inspire ka, na yung ugali mo. At the same time, for me as that, ang lahat ng success kasi nakasalalay sa taas din. So, yun ang importante lagi, no, na yung ano natin, yung values talaga natin din. Kasi alin mo na sobrang laki ang kinikita. Kasi yung marami na ako nakita dito, malaki ang kinikita, pero nawawala din. Diba? Kasi, so, mas okay na yung umpisa, medyo dandahan lang. Kaya dito, hindi kailangan na hindi kailangan i-compare mo yung achievement mo sa iba. Gano'n talaga lagi. Kasi iba-iba tayong journey, eh. Puwedeng iba sa age difference pa lang, sa background, 'no? So, pero ang ano ko is that lahat na tayo may chance na ma-achieve 'yan lahat. Kasi may iba-ibang may iba-ibang ano, eh, age bracket, may iba-ibang meron namang bata pa kumikita ng malaki. Meron namang after 5 years pa siya na-achieve yung ano niya. Pero pupunta tayo, na importante doon is that tuloy-tuloy tayo ang paniniwala natin na ang itong digital biz ay makakatulong sa atin. Doon talaga yan mag-umpisa. Kasi pag malaki ang paniniwala mo, ano eh, maniniwala ka talaga sa sasabihin i-apply mo, ni mentor mo. Like ito, may Zoom event o dapat maliban sa mag-attend ako, mag-invite talaga ako. Yun talaga yun yung growth kasi noon pwedeng magpasaway ka lang, eh. Sige, ako lang attend, enough na siya. Pero mas maganda pag uma-attend ka, may dala ka, may bit-bit ka, 'di ba? So, yun ang ano, ang para sa akin na yung growth is mula sa ikaw alam mo sa sarili mo, 'no? Kasi iba ang confidence na yung ingay kasi sa labas, grabe. Pero pag ikaw, ang focus mo is sa sarili mo at nakikita mo yung growth mo kahit paunti-unti lang. At yun sabi ko kanina yung kinuwento ko na sa small wins, dapat mo celebrate ka. Bawa, may na-achieve ka, sige, kain ako ng chocolate yung Cloud9, kahit yun naman na, kasi na-deprive ko ang sarili ko. Di ba, pag nasa hub ka, di ba, ano ngayon, medyo deprive ako ngayon, kailangan humataw ako para, yun lang ganyan, mas small reward. So, ganun ang para sa akin na part ng growth ba naman. So, ayun. So, okay na po. Ayan. So,
Ngayon talaga, so ayun no mentor, eto naman yung siguro yung pinaka-last na question natin, 'di ba? Sa ano natin, sa pinaka-last question natin right now, seventh natin. Ano ang message mo sa mga OFW and empleyado na nanonood ngayon? Ay, okay. Um, yung message ko naman is that for or our listeners right now is that um kung ikaw right now part ka na naging community, congratulations. Kung ikaw nagdadalawang isip ka pa, 'di ba? Or naghahanap ka pa ng paraan, gawan mo na ng paraan agad. Kasi ako ang masasabi ko talaga, pag inumpisahan nyo ito, merong community na tutulong sa inyo, no? So, and sobrang sobrang blessed nyo, no? Sobrang blessed natin na merong ganito na may tumutulong sa atin, na nag-encourage sa atin na pwede gawa ng paraan yung pangarap natin matutupad. Kasi kung empleyado ka, walang ganyan eh. Never ka madalang ka makahanap na sabihin ng boss mo, ikaw, after ng dapat magnegosyo ka. 'Di ba? Ako, thankful ako actually, yung isa naming boss noon. Siya talaga nagsabi na dapat ang daanan lang. Parang sa atin yung sinasabi sa atin. Yun, ako thankful ako dun, narinig ko na kasi siya nag-business din siya. So yun, kaya kumikita siya ng malaki. So ito yun yung na ako na madalang tayo makahanap sa labas. Even our friends, our family. Unless business, negosyante na sila na you go to business talaga. Kasi usually, ang mga tao sa paligid natin, madalang ka rin na isusupport ka. Usually, kakainggitan ka, ayaw malamangan, which is totoo, typical Pinoy, di ba? Yun talaga yun. Pero ang kagandahan, pag nabilong sa community na to, number one, yung perspective mo pa lang, yung mindset magbabago. Yun talaga, una pa lang yan. Diba, dati kung puro reklamo, negative ka, palamura ka, maiiba ng unti yung perspective mo, yan talaga. Then, at the same time, kung malaki ang pangarap mo, para ka dito. Yun talaga. Kung ikaw may pangarap ka, kahit hindi mo pa alam, basta malaki ang pangarap mo, samahan nyo kami, join us. Pero kung ikaw, kontento ka na, di okay lang. Hindi ka kumbaga dito required na sumama. Pero yung tanong, yung parents mo ba, yung kapatid anak mo ba, kontento na sila, 'di ba? So, actually ang business na to, ang digital biz is para sa lahat. Kailangan lang tayo ang mag-decide para sa sarili natin. Kasi, ako isa ng patunay kung tinatanong nga lagi sa akin ba't yung isang UP graduate, yung isang manager nandito sa business na to? Kasi usually, nadalang ka talaga makahanap. 'Di ba? Kasi yung iba pinapangarap na yung posisyon ko, yung background ko. Pero yung akin doon is that yung kalayaan na meron ako, at the same time, yung income na pwede mong makuha. Yun talaga. And at the same time, kung ikaw hindi mo nakakasama ang family mo, ito yung ang opportunity na pwede mo sila makasama na ginagawa mong business. Nakasama yun sila sa katabi mo na ginagawa ang business, habang nagbabakasyon ka, magagawa mo. 'Di ba? The same time, kung may mga hobbies ka na hindi mo nagagawa because wala kang oras, pag eto na-establish mo na yung business mo, magagawa mo siya. No? So, ang digital business that actually para sa akin is an instrument, no? Or sasakyan siya papunta sa totoong pangarap natin. Kasi later on iba-iba tayong pangarap sa totoo lang din, no? But magiging magiging instrument siya na pwede mo yung ma-achieve yung man niya ang gusto mong dream later on. Kasi pwedeng yung iba ang pangarap na nila is that big bike. Ayaw nila ng sasakyan. Di ba? Iba-iba tayo. O, kung imposible sa status mo right now, dito, pwede mo siyang magagawa talaga. Di ba? And nakagandahan, any background, bata ka, estudyante ka, pwede. Kung senior ka na, pwede kasi si Nanay Chidora Amil, imagine mo, ilang taon na yan, ginagawa ang business, di ba? So, grabe, imagine, ma-inspire ka. So, iba-iba ang person. And eto lang yung business na nakita ko na pwede kayo buong family na magtulungan. Yun talaga ang bonus doon. No, so
And ano nga yung nakakabaliw pa, sabi ko nga, pag OFWs naman, di ba? Dati, gawin naman natin, dati yung mga Pinoy yung ginagawang OFW, di ba? Why not yung ibang lahi dalhin natin sa Pilipinas na sila yung maging helper natin dito, di ba? Pwede kaya, di ba? This is the opportunity na pwedeng gawin natin, di ba? So, or pupunta ka man sa ibang bansa, kung mahilig ka mag-travel like me, punta ka sa ibang bansa, hindi dahil magtrabaho, but mag-travel ka, mag-enjoy, 'di ba? So, kasi ang dami nating in-offer na na travel sa company itself. And ngayon, no, imagine mo sa anniversary natin. So, yung pwede mo na lang mapanalunan doon, 'di ba? So, exciting, saan ka makakahanap na ganyang company talaga. So, never na ganyan at ka-supportive and siguro looking beyond, kasi maybe tatanong nila 20 years na yung company nyo, baka hanggang dyan lang yan, no? So, ako for me, nakikita ko na sobrang layo pa. So, aabot pa to na sa mga kapu-apuhan natin for sure. 'Di ba? Sa mga next generation. Ganun kaganda yung business na to, na bakit ako I sacrifice my profession, no? The opportunities I have outside, 'di ba? Pero because sa nakita ko, the same time ay mga tao dito, 'di ba, na nakaka-inspire. Kasi maganda yung nakakasalumuha mo. 80% to 90% ang positive ang pinag-uusapan, pa lang doon na eh. Doon na yung exciting na yun. Hindi, wala kang stress. Yun talaga, mabawasan ang stress mo. Alright. So I hope may na-learn yung mga audience natin, no, sa mga sa mga Yes. sharings ko tonight, no. So Yes. yun, Okay, Coach. so thank you so much, di ba, Mentor Teen? So we are all done sa ating event right now. Sobrang happy ako dahil tapos na and sobrang dami talaga kaming natutunan sa'yo, Mentor Teen. And syempre, so before that, di ba, pa-comment naman dyan ng thank you so much, Mentor Teen, sa mga ating participant. And also, thank you so much, Mentor Teen, sa time mo na ibinigay ngayong araw and sa journey mo na sobrang inspiring talaga, lalo na sa mga bago nating digital associate and also sa mga ating members na and sa mga mag-start pa lang. So ngayon, before we end, syempre yung ating Zoom right now. So pa-open cam po sa lahat para makapag-take tayo ng picture. Ayan, Tech, ikaw na po muna yung mag... One, two, three. One, two, three. Okay, so thank you so much, 'di ba, sa kay Mentor Teen and also sa lahat ng participants natin Yes. No, now. so I would like to say thank you lang ulit, no, dito sa Digital Business Academy, especially kay Mentor Jessica, 'di ba? For inviting me here, and of course, no, sa community, for everyone, no. I hope may na-share, na-impart, no, ako sa inyo. And of course, no, kung meron pang may gustong itanong sa akin, i-message, no, feel free to message me. Magpakilala lang kayo, no, so that baka may gusto pa kayong itanong, no. So I'm very willing and to share and help din, of course, sa community. Yeah, so 'di ba, sa lahat ng participants right now, we have another Zoom event and also ayan, i-message mo yung digital associate coach na nakapag-send sa iyo ng link and hopefully welcome sa ating community and congratulations. This is your host, Coach Brian J. Agripa, signing off. Bye! Happy Raise New Year! your